Handa natin ang ating puso sa umagang ito. Oop. Ayan. Kung nakaraan, pinag-aralan natin is inward. Ano yan? Inside out. Inward. Ngayon naman, the outward flow. Kaya hindi naman sapat na sa atin lang. Tama? Pinag-aralan natin nakaraan is yung atin about ourselves. But, ano ba talaga? Pag-aaralan natin ngayong umaga nito is about how true love works. Kasi, pinag-aralan natin nakaraan, true love eh. Ngayon, paano naman nag-work ang true love? Hello? Andiyan po ba kayo? Masyado pang maaga, huwag muna kayo magnilay-nilay, okay? Tingnan natin, ayan yung passage na binasa ni Ma'am Ana kanina. It's about, ang kwento niya is, that time is part ng huling araw na ni Jesus Christ dito sa mundo. Ito yung time na sinisila na siya. Hinahanapan na siya ng butas. Especially ng mga teacher, ng mga skriba, mga pariseyo, mga saduseyo, mga teacher ng law. Yan. Hinahanapan na siya ng butas para maipapatay na siya. Meron nang maikaso sa kanya. Kasi ang pinakakaso lang naman niya is siya yung hari ng mga hari. Ayun yung sinabi. No? King of Kings. Yan ang kaso niya eh. Baga, yung paniniwala ng mga Jews ay hindi nila matanggap. Kasi para sa kanila, there is only one God. Kaya nung sinabi ni Jesus Christ na siya ay Diyos, teka. Ibang usapan na to Kaya pinipilit nila na maipapatay itong taong to. Pero, yun nga, hindi nila nalalaman na alam ni Lord yung kanilang iniisip. That time. Kaya kahit anong sila ang gawin nila, alam ni Lord yung motibo ng puso nila. Hello? Amen? Ayan. Napaka-importante kasi ang pinagtatalunan dito that time is about yung utos ng Diyos. Alam nyo, sa mga nakaraang taon tungkol sa mga teacher na to, sa mga eskriba na to, laging pinagtatalunan yan. Ano ba talaga yung pinakamataas na utos o yung pinaka-supreme na utos at ano ba naman yung pinaka-light lang? Lagi nila pinagtatalunan ng mga bagay na yan. Ano ba yung pinakamabigat na utos ng Diyos at ano yung mga hindi masyadong mabigat? Okay? Kahit sa sobrang dami, there are 613 laws sa Old Testament. Grabe. 613? Yung 10 nga, nahirapan pa tayo eh. Ito, 600. Okay? 248 commands at 365 na pinagbabawal. Tingin nyo, kaya natin yun? Diba? Yun yung pinagtatalunan nila kasi sobrang dami. At nakakakumit kami. So ano ba dyan yung medyo mild lang ng konti? At ano ba yung pinakamabigat para iiwasan namin yung pinakamabigat? Yung mild lang, yung medyo magpapatisod kami ng konti. Ayan ang usapan nila that time. Pero sinagot sila ni Jesus that time. Okay? Tinanong nila, Guro, ano ba ang pinaka mahalagang utos sa lahat? Bayan, tanong sa kanya. Ano sabi ni Jesus Christ? Ano sabi niya? Love, basahin natin. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. At yung pangalawa, ibig sabihin, love your neighbor as you love yourself. Dahil sa sobrang dami niyan, ginawa na lang 2. Okay ba sa inyo yan?
No? Ang bait ni Lord, no? Kasi ang dami niya, 613. Naging 2 na lang. Pero yung 2 yun, yun nakapalooban lahat. Akala natin, nakaisa tayo kay Lord, Okay? Itong 2 to, hindi mo pwedeng paghiwalayin sa lahat. Kasi ang essence ng command ng Diyos ay totoo, pag-ibig. It's about love. Kung bakit ginagawa ng Diyos yan, it's about love. Kaya ang sabi niya, una, ibigin mo ng Diyos ng buong puso, soul, mind, and strength. So pag-usapan natin dito, paano ba nag-work yung true love sa part na to? Okay? How true love works. Kasi meron na tayong true love na napag-aralan sa atin eh. How true love works. Una, kailangan malaman natin that love begins with the Lord. And love flows from others. And lastly, love show our witness. Ayan po yung pagbubulay-bulayan natin sa umagang ito. Okay? Love begins with God. Ayan. Lahat daw ng pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. 1 John 4 verse 8, sabi ganoon, dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kung wala ang Diyos sa atin, yung pag-ibig ng tao ay hindi makukumpleto. Temporary lang tayo umibig. Minsan yung love pa natin selfish, o minsan conditional. Yun yung love natin. We cannot love others well until we experience God. Kaya napaka-importante na malaman natin na ang pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Dahil kung nagmumula ito sa Diyos, dapat maibalik ito sa Diyos. Para maging ayos yung puso natin. Hello? At meron siyang 4 na binigay diyan. Ito yung John 4:8. Anyone who does not love does not know God because God is love. Merong 4 na dimensyon na sinabi ang Diyos diyan. Number 1, mahalin mo ang Diyos ng buong puso. Okay? Hindi pwedeng paghiwalay niyan. Okay? Buong puso, yung ating emosyon. Okay? Kung saan nakaset yung ating mga nararamdaman, yung mga feelings natin, yung mga gusto natin sa ating mga buhay. To love God with all our heart means siya lang yung greatest of all. Bakit? Basahin natin sa Revelation 2:4. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung hinanakit ng Diyos sa Revelation. Okay? Tingnan natin. Revelations 2 verse 4. Kung may mga Biblia kayo, makibukas kayo sa akin. But I have this against you, that you have abandoned the love you had at first. Kasi habang tumatagal, nung una pa lang tayong nakakilala kay Kristo, medyo yung lagablab ng ating pagmamahal sa Diyos matindi. Pero habang tumatagal ang panahon, parang yung lagablab na yan, unti-unting namamatay. That's why pinapaalalahanan tayo ng Diyos today that love the Lord with all our hearts. Okay? Siya lang. Walang other idols sa buhay natin. Siya lang. Siya lang yung ninanasa natin sa buhay natin. Tandaan natin, ang pinakaayaw ng Diyos, yung mapalitan siya sa puso mo. That's why Solomon bumagsak. Kaya ang kingdom nag-divide. It is because of idols. Ayun ang kasalanan niya eh. Kasi sa dami niyang asawa at ayaw niya ng away, ayaw niya ng conflict sa mga asawa niya eh. Kaya yung mga sinasamba ng asawa niya, sinasamba niya na din. At ayun yung ayaw ng Diyos. Kasi magmula
sa kanyang tatay na si David, di ba? Ganun karubdo yung pagtanggap, pagkilala ni David sa Diyos. Tapos pagdating sa'yo, nawala. Kaya yun, pagsimula ng pagbagsak ng kaharian. Kaya guess po ba natin? Hello? Ayan. Tingnan natin, ano yung emosyon ko ba? Nakatalaga ba talaga sa Lord? Si Lord ba talaga yung totoong treasure ng buhay ko? Excited pa ba ako pag mag-church ng Sunday? Meron pa bang ganon? Hello? O excited na lang tayo pag may bagong palabas ang Katniel. Ay, huli na yata ako, iba na yata ngayon. Excited tayo pag manunood tayo ng mga kung ano-ano. Lalo yung mga Korean drama. Excited tayo. Pero pagdating kaya sa church, sa gawain ng Panginoon, are you excited? Excited ka ba ba? Hello? Excited tayo. Uy, may laro kami ngayon. Excited tayo. Di ba? Dahil preparation. But pagdating sa Lord, excited ka ba ba? Excited pa ba tayo? Nandun pa ba yung init ng pag-ibig mo sa Diyos? Ayun sinasabi na, love the Lord your God with all your hearts. Amen? At number 2, soul, yung life devotion natin sa Panginoon. Yung ating being. Okay? To love God with all our heart, with all our soul means giving Him yung buong buhay natin. Medyo mahirap to. Ano ba ibig sabihin? Bigay natin yung buong buhay natin. Bigay tayo ng oras. The Lord must be our priority. Our talents, especially yung ating future, dapat nakalagak kay Lord. Buong buhay natin. Hello, huwag na tayo magpadaya. Kung nag-surrender ka sa Lord, surrender mo na lahat. It's about saying na, your will be done, Lord, sa buhay ko. Hindi mo naman mapipigil yung mga bagay-bagay, kaya hayaan mo na si Lord yung masunod sa buhay mo. Hello? Kasi, alam nyo, sinasabi naman ng Bible yan, huwag mo ipagyabang yung araw ng kinabukasan. Kaya nga dapat, ang sasabihin daw, kung loloobin ng Diyos. Napupunta ako dito, pupunta ako, kung loloobin ng Diyos. Pero yung iyayabang mo, yung sarili mo na, hindi natin alam. Yung kaibigan ko nga, papalakas na yun, bigla na wala. Di ba? Who knows? Di ba? Hindi mo hawak kasi yung mga bagay na yan. Kaya ang gusto ng Diyos, love the Lord your God with all your soul din. Yung buhay na nakadevote sa Panginoon. Pag sinasabing devotion, hindi nababaling sa iba yung focus mo. When it comes lalo sa church, when it comes lalo na ngayon, pagpapasok tayo sa discipleship, napaka-importante na maunawaan natin ito, na maialay talaga, especially yung buhay natin para sa Panginoon. Naisuko na ba natin ang buhay natin sa Panginoon? Totoong pagsuko, na kahit hingin ni Lord yung karir mo, ibibigay mo? Sabi ni Lord, yung Sunday, bigay mo na sa akin. Gusto mo pang kumita ng Sunday, bigay mo muna sa akin. Unahin mo ko. Kasi pangako naman ng Diyos yun, di ba? Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, and all those things shall be added to you, to us. Amen? Okay. Pangatlo, gusto rin ng Diyos, mahalin natin siya ng buong ating pag-iisip. Kung paano tayo nag-iisip, yung mga reasoning natin, yung pagtingin natin sa mundo. Kailangan nasasakop ng Diyos kung paano nato tayo tumitingin sa landas na dinadaanan natin. It is about renewing yung pag-iisip natin. Kaya sabi sa Romans 12, di ba? By renewing of your mind. Kasama yon sa worship natin sa Panginoon. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, wala na yung lumang pagkatao mo, yung mga kasinungalingan na pandaraya sa iyo ng kaaway, tinatakwil mo na. Hello? At nandun ka na sa katotohanan na nagme-meditate ka na ng salita ng Diyos. Kasi yun yung katotohanan, yung salita ng Diyos. Kaya pag hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi mo na i-offer sa Diyos ang isipan mo. Hello? Bato-bato sa langit,
tamaan, bote nga. Okay? Ibig sabihin nito, it means studying Scripture para nag-grow tayo sa pagkakilala sa Diyos. Kung meron man lang tayong ipagyabang mo kung paano mo nakilala ang Diyos. Yung pagkakilala mo sa Diyos. Kaya gustong i-offer ng Diyos yung mind dapat may i-offer sa Kanya. Hindi na i-impluwensyahan ng social media. Lalo ngayon, napaka-effective ng social media na yan. Hindi nga nila makontrol. Kahit tayo, hindi natin makontrol. Hello? Di ba? Ang hirap. Napapansin nyo ba? Pagka naaalipin ka na isang bagay, lagi mo nalang hawak yun. Konting kibot, parang hindi ka mabubuhay nang walang cellphone. Sa pagkainan, naka-cellphone. Di ba? Kahit nga sa devotion, naka-cellphone eh. Hello? Kung nagdi-devotion, di ba? Lagi na. Tapos konting tunog lang, wala na, ano na kagad doon? Distraction. Di ba? Pati yung oras ng Diyos na agaw. Kasi masyado na tayong naapektuhan ng ganitong bagay. And beware of this. Be aware sa mga ganitong bagay na ninanakaw yung oras mo. Lalo-lalo yung oras mo kay Lord. Hindi mo na iaalay. Ang sabi ng Diyos, love the Lord your God, the greatest commandment, with all your heart, soul, mind, and strength. Okay? Love God with your doing. Pinapakita rito yung ating physical na kapasidad, yung ating lakas, yung ating resources ay maialay sa Diyos. Ibig sabihin, naglilingkod tayo sa Diyos actively, hindi sometimes lang. Hello? Magustuhan mo lang na magsisimba ako. Magustuhan mo lang. Ay, medyo mahirap yata yun. Kasi yun ang sabi ng Diyos eh. Hindi po ako may sabi niyan. Kung nasasaktan man kayo, kay Lord yung sabihin. It is about not just a feeling, but yung action na ginagawa mo pagdating sa paglilingkod. Yung pagsunod. Especially, syempre, yung paggamit ng ating mga skills sa Panginoon. Kaya ating pinag-uusapan to kasi sa discipleship, gagamit tayo ng ganito. Okay, lahat. Yung ating service sa Lord, kung gusto natin lumago sa Diyos. Pero kung ayaw nyo naman lumago sa Diyos, wala namang problema. It's up to you. Kasi kung magsisimula ka at hindi mo rin tatapusin, sayang. Sabi nga sa inyo, dapat alam natin yung ginagawa natin. Pag hindi natin alam, tanong tayo. Baka sumasama ka na lang dahil marami sila. Lugi ka pag huli. Okay? Kung saan maingay, doon tayo. Hindi naman yun ang gusto ng Diyos. Kung saan yung totoo, doon tayo. Amen? Hello? Ayan, gagamitin natin yung lakas natin habang meron pa. Okay lang ba yan? Habang nasa atin pa. Yung lakas natin, habang hindi pa tayo nakahimlay, kasi darating ang time na yon na hindi na natin magagamit ang lakas natin. Kung saan tatawag, sabi niya, may kasabihan sila, tinatawag na yung lahat ng santo pag time na yon. Pero habang may pagkakataon pa tayo, sabi ng Diyos, ialay natin sa Kanya yung lakas na yan. Kasi hindi mo alam kung hanggang kailan mo taglayan. Kaya dapat na iaalay sa Diyos. Amen? Yung ating mga talento, may alay din sa Diyos. Huwag itago, sayang naman. Di ba? Hindi ang binigay sa iyo ng Diyos na wala lang. Ibig sabihin, binigay yan sa iyo ng Diyos para i-share. I-share sa church, i-share sa iba. Hello? Amen? Amen? Okay. At dyan papasok, ito, unless our hearts are filled with God's love, tandaan natin, we cannot pour out love to others. Hanggat hindi tayo napupunan ng pag-ibig ng Diyos at hindi mo na-experience ang pag-ibig ng Diyos, I don't think so, bibigay mo yan sa iba.
Kasi yung magbibigay niyan, yung totoong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Once na hindi mo naranasan yung pag-ibig ng Diyos, hindi mo talaga ibibigay yun. Kung hindi mo naunawaan what the gospel is, kung gaano ka makasalanan ng tao, kung gaano tayo, anong halaga ang tinubos sa atin ng Panginoong Diyos, hindi natin may bibigay sa tao yon. Kaya okay lang tayo magpa-chill-chill. Okay na ako. Minsan, para akong yung sa ospital, yung tut, tut, tut. Pumapalo pa naman eh. Kaso, babataas ng babataas. Eh, ang sabi ng Lord sa Revelation, hindi ka mainit, hindi ka din malamig. Ang gagawin sa atin? Ang gagawin? Isusuka kita. Sabi ganun ng Diyos. Eh, hindi ka mainit, hindi ka rin malamig. Nasaan ka? Nasa gitna? Play safe. Parang isang kaibigan ko na hindi naniniwala sa Diyos. Pero nagpe-pray. Ha? Ang gulo. Hindi ka naniniwala sa Diyos, pero nagpe-pray ka. Tinanong ko siya, bakit? Eh, kung sakaling may Diyos, eh di sasagutin niya ako. Eh di kung wala, eh di wala. Please, tingnan nyo. Ganun ba yung utak natin? Kaya ang sabi ng Diyos, pag mainit ka, mag-init ka. Pag lumamig ka, magpakalamig ka na. Hello? Kasi hindi mo magagampanan yung kagustuhan sa'yo ng Diyos sa buhay mo pagka hindi ka nakakonekta sa Diyos. Amen? At dyan papasok, ito tinatawag natin na love flows to others, na number 2. Diba? Dahil, sabi dyan, second of this, you shall love your neighbor as you love yourself. There is no other commandments greater than this. Ibig sabihin, true love for God is proven by love people. Yung pag-ibig mo sa Diyos, napapatunayan niya pagmahal mo rin yung tao. Ganun yan eh. Hello? Kaya hindi pwedeng paghiwalayin yung dalawa na yan. Kaya nung tanungin siya ng eskriba, ano yung greatest commandment? Dalawa yung binigay niya. Una, mahalin mo yung Diyos. Pangalawa, mahalin mo yung tao. Kasi yun yung katibayan na mahal mo ang Diyos pag minamahal mo yung mga tao. Hello? Eh, sino ba yung neighbor ko? Ayun ba yung sa pamilya ko, kung mag-anak ko? Yun ba yan? Sabi sa 1 John 4:20, sabi dyan, if anyone says, I love God, and hate his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen, cannot love the God whom he has not seen. Ayun yung kapatid mo na nakikita mo eh, hindi mo mamahal-mahal eh. Tapos sasabihin mo, mahal mo ang Diyos, tapos hindi mo nakikita. Parang may problema yata tayo dyan. Hello? Hindi ako may sabi yan. Sabi ng Biblia, sinungaling daw yung tao na yon. Sinasabi niya, mahal ko ang Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Pero pag nakita si sister, di ba? Ayan, sabi ng salita ng Diyos. Dahil ang pag-ibig, hindi namimili. Hindi naman namimili ang Diyos. Hello? Namimili ba ang Diyos? And loving others, not about feelings, but action. Nandito na naman tayo. May madadaanan naman tayong ayaw natin. Okay? Loving others is not about feelings, but about action in kindness. Nagiging mabait ba tayo sa kapwa natin? Love in gentleness. Patience. Consideration sa iba. Hindi ito nagsasalita ng mga matitinding, yung mga harsh word. At hindi ito nagtatangi. Sabi ng salita ng Diyos, love is patient, love is kind, sa 1 Corinthians 13.
Papakita ng patience doon sa mga taong, ito yung mga slow. Di ba? Yung minsan nakakagalit eh. Hindi makagets agad. Yun yung nag-ano ng pasensya natin, no? Ano ba yan? Di mo maunawaan, napakasimple. Hanggang sa nag-boost na yung galit natin. Di ba? Dapat daw minamahal yung mga tao na yon. Kasi mahal ng Diyos yon. Huwag na tayo maipagtalo sa Diyos. Sabi yon, mahalin mo kahit slow. Hello? Hello? Mamahalin mo lang ba yung mga katulad mo? Di walang pinagkaiba yon. Sa iba, sa labas. Kasi mahal din nila yung mga nagmamahal din sa kanila. Paano yung hindi nagmamahal sa'yo? Mamahalin mo ba? Yung mga mahirap mahalin? Diyan lumalabas yung totoong ikaw eh. Pag mahirap na mahalin yung tao. Ay nako. Pero mahal ng Diyos yan eh. Mahal ng Diyos yung tao na yan. Kahit di mo mahal yan, mahal ng Diyos yan. Kaya makikita ko, kung mahal mo talaga si Lord, mamahalin mo yung mga tao na yan. Kahit ang hirap-hirap na nila mahalin. Kahit ang kulit-kulit na nila, kahit ilang beses mo na sila, ilang beses ko na in-invite sa church yan eh. Ayoko na. Ganun ba? Kaya kung naunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin, I don't think susukuan natin yung mga tao na yan. Kasi kahit ikaw naman, wala ka sa church before, pero hindi ka sinukuan ng Diyos. Hindi ka sinukuan ng mga taong ginamit ng Diyos para mapupunta ka dito. Tapos ikaw susuko. Parang, oy, kaya naman kay Lord yung mga bagay na yan. Amen? Lahat po ng araw, meron tayong kakayanan na magbigay ng kabaitan at kabutihan sa tao. As a, natin, application. Di ba? Pwede kang magalit, pero pwede ka rin maging mabait. Imbes na magalit ka, maging mabait. Pwede ba yan? Hello? Hello? Kahit sa malilit na bagay lang, hindi naman kailangan napakalaki. Kahit sa malilit na bagay lang. Yung itian mo lang yung katabi mo eh. Hindi ba kabaitan yan? Hindi ba gentleness yan? Hindi mo inirapan? Nginitian mo. Hello? Sa paraan ng pakikinig. Pag yung tao ay medyo, bigat na, nagsabi sa'yo, pakikinggan mo. Sa simpleng ganun lang. Sa simpleng ganung mga bagay lang, na ipapakita natin na mahal natin ng Diyos. Hindi na kailangan napakabigat pa. Simplehan lang natin. Kasi pag mabigat, parang medyo may pakikipaglaban. Simplehan mo lang. Yung lagi mo nang ginagawa. Ngitian mo lang sila lagi. Kahit hindi ka nilang ngitian. Kasi may nagtanong sa akin yun eh. Kasi doon sa lugar namin, palabati, pag hindi ka napansin, magagalit ka ba? Binati. Gano'n ba tayo? Kala mo naman kung sino. Binati mo na, ang taas pa ng para, mga gano'n, no? Pero hindi mo alam, hindi ka lang napansin. At least ikaw bumati. Kahit hindi ka pansinin, okay lang yun. At least bumati ka. Hello? Hilig maghanap ng sukli. Amen? Napakasimple lang. Hindi natin pabibigatin. Kasi yung ngiti mo na yan, nakakapag-encourage ng tao yan. May mga tao pa palang ngumingiti na kahit nahihirapan sa buhay, nakukuha pang ngumiti. Bakit? Kasi meron kang Diyos na nagpapangiti sa'yo. Amen? At ito yung ayaw na ayaw ng iba eh. Kung bakit naman, dyan na naman tayo. Kasama yan sa pag-aaral natin eh. Alam nyo, hinuhubog tayo ng Lord sa pagpapatawad.
Kasi dinadaanan lagi. Diba? Love that releases. It's a kind of love na pagbibigay natin sa tao. Hello? Sabi naman sa salita ng Diyos, di ba? Kung meron mong paghihiganti sa Diyos, hindi sa'yo. Tama ba? Tama ba? At ang laging basehan natin ng pagpapatawad natin, yung ginawa ng Diyos. Kaya ang sabi niya, di ba yung tinuro sa ating panalangin? Di ba kayo? Matthew 6, anong sabi doon? Forgive us as we forgive others. Di ba? At patawarin mo kami. May humingiti, may nakaano dyan. Di ba? Katulad ng pagpapatawad natin sa nagkakasala sa atin. Laging baseline natin yung pagpapatawad ni Lord sa atin. Kaya kung hirap ka magpatawad, tingnan mo sarili mo sa harapan ng Diyos. Hindi sa harapan ng tao, harapan ng Diyos. Dahil araw-araw ka nagkakasala sa Diyos, pinapatawad ka naman ng Diyos. Hindi kinuha ng Diyos ang buhay mo agad. Ikaw makulit ka, lagi kang... Hindi, di ba? Kaya makulit pa naman yung tao, lalo pag nag-enjoy na, di ba? Pero hindi naman kinuha ni Lord eh. He always gives chances. Tama ba? Sa buhay natin. Kaya yung pagpapatawad, pagpili lang natin to ng pagpapalaya sa sarili natin. Pinipili yan eh. Kung gusto mo ikulong ang sarili mo, edi go! Diba? Katulad na sinabi ko nakaraan, yung tao tuwan-tuwa, ikaw galit na galit. Sino talo? Ikaw ang talo. Ang saya-saya ng tao. May pakanta-kanta pa, ikaw, talagang pag nakikita ko yung tao na yan, kumukulo. Diba? Release mo na. Kaya nga forgive, diba? A love that releases. Bigay mo sa Diyos, bigay mo na kay Lord yun. Huwag mo naman pag-pray, Lord, kunin mo na siya. Huwag naman ganon. Grabe naman yan. Binigay nga talaga kay Lord, please. Huwag naman ganon. Okay? Panalangin natin, Lord, palayain mo ko sa taon to. Amen? Para din naman sa atin yun. Which sabihin din naman natin ini-ignore yung kanyang ginawa sa atin. No? Pero pinapalaya mo lang yung sarili mo sa sakit na pwedeng maidulot sa'yo nun. Kasi yung sakit na naidudulot sa'yo na, pwedeng makahadlang sa paglago mo, spiritual. Kasi nabubuhay pa ulit eh. Hello? At magtiwala ka na kay Lord. Yung hustisya ng lahat. Diba? Paniniwala ka sa Diyos. O di, pagkaubayan mo sa Lord yun. Sa Lord na yung bahala doon. Pag hindi mo hawak yung puso na, panalangin na lang sa Lord. A forgiven heart becomes a forgiving heart. Kung nalalaman mo na pinatawad ka ng Diyos, magpapatawad ka talaga. Napatawad ka kasi. Kaya magpapatawad ka. Mahirap. Pero kaya natin sa Diyos yan. Amen? Kung malalaman lang natin, ibahin natin yung pagtingin natin sa bagay na to. Gas na to. Sabi nila, patawad. Tingnan mo si Lord, pinatawad ka. Yun lang. Magpapatawad ka na din. Amen? And number 3, service. Love in action. No? Laging may serbisyo. Okay? Hindi lang puro dada. I love. Bigay ka ng oras mo sa Diyos. Hello? Amen? Bigay ka ng oras mo sa tao. Napaka-importante nun. Na magpaglalaanan mo ng oras yung isang tao. Mas matindi pa yan sa patotoo. Tandaan nyo yan. Kahit anong salita mo rito, nang share ka ng salita ng Diyos, ng Word of God, pero kung wala kang panahon sa tao, I don't think so. Na mahal mo yan Diyos, mahal mo rin yung tao na yan.
Dahil ang tunay na pag-ibig naglalaan ng oras, ng lakas, at ng kayamanan. Okay? Sabi ng Lord sa Mark 10:45, kung meron kayong mga Biblia, the Son of Man came not to be served, but to serve. Hindi dumating dito si Jesus Christ para paglingkuran natin siya. Siya nga'y naglingkod sa atin eh. Bakit? Yung parusang dapat sa atin, sa Kanya napunta. O, sino yung pinaglingkuran? Tayo o siya? Tayo. Di ba? Kasi siya yung namatay na dapat na tayo. Kinuha niya lahat yon. Amen? Ganon din sa atin. Bilang mga anak ng Diyos, ganon din tayo. We're not here to be served, but to serve. Pag yung mindset na yun, na pagiging servant meron tayo, dadami tayo. Kasi naglilingkod tayo. May isang pastor na pag nagpipreach siya about giving, lagi niyang ini-example yung mga isda. Sabi niya, bakit ang dagat hindi maubos-ubos ang isda? Kahit anong huli mo, meron pa din. Kahit anong huli mo, meron pa din. Ang daming mga bangka, pero ang dami pa rin. Bakit? Because nagbibigay sila. Di ba? Nagbibigay yung mga isda. Go. Magpaparami sila. Kaya hindi sila naubos. They serve the ocean. Ganon din tayo. Hindi tayo maubos pagka nag-serve tayo sa bawat isa. Lingkod niyo po ako. Lingkod tayo ng bawat isa. Amen? Sabi ng Diyos yan eh. Hindi siya dumating dito. Especially the church. Diba? Natulong tayo, yan, salamat sa buhay ng mga tumutulong dito sa church. Papakita ng kanilang pagmamahal sa church. Tandaan natin, walang ibang magmamahal sa bahay, sambahan ito. Tayo, na nandirito. Tama? Kaya, nasa atin din, nakasalalay kung ano yung magiging itsura nito. Nagigets niyo po ba ang punto ko? Kung hindi natin mamahalin to, tapos sasabihin mo, mahal mo ang Lord, pero hindi mo mahal ang church. Kasama yun. Pag mahal mo ang Diyos, mahal mo yung church. You serve sa church. Huwag ka na magpahabol. Diba? Baka pagdating ni Lord, hinahabol ka pa rin, medyo delikado ka. Diba? Nakakilala ka na eh. Okay na isip mo eh. Diretso mo na. Amen? Sa pagtulong sa kapwa natin. Just give time. Pagpalain nyo sila kung may able naman kayo. Lagi na sinasabi, diba? Hindi naman binigay sa'yo ng Diyos na sa'yo lang. Para din sa iba yan. Isa pinadaan lang sa'yo. Kaya yung iba, takang-taka, ano ba yan? Ang daming post na gano'n, no? Yung sahod ko, parang bisita lang. Hindi na tumitira sa akin. Kasi pagkakuha niya daw, umaalis na agad. Di ba? Isang ganun talaga eh. Pero gamitin natin ng tama, merong pagpupuntahan. Tulong, hindi lang for us, sa tao. Kahit na ano sabihin mo sa Diyos, sa tao na yan, na mahal ka ng Diyos, kapatid, mahal ka ng Diyos, si Kristo namatay sa iyo, pero kung hindi naman nakikita sa iyo, tingin mo maniniwala sa iyo yun? Tingin mo maniniwala? Puro ko mahal ako ng Diyos, nagugutom ako. Hindi mo ako mabigyan ng tinapay, ito sasabihin mo mahal ako ng Diyos.
Hello? Sige nga. What do you think? Hindi, di ba? Hello? Kasi yung pagsasabing mahal ka ng Diyos at mahal kita, kapatid, may kasamang gawa yun. Hindi puro ngawa. May kasamang gawa. Kaya, love in action. Laging pag may pagmamahal, laging may gawa. Diba? Yan yung mga plataforma ng mga politiko natin, diba? Action man. Mahal namin ang bayang ito. Kaya kumikilos kami at naglilingkod kami sa inyo. Mga ganyan. Kasi nga, when it comes to love, kasama na ang serbisyo. Amen? And compassion. Ayan. Love that feels. Yun ang nararamdamang pag-ibig. Nararamdaman mo yung nararamdaman ng kapwa mo. Nararamdaman mo na nasasaktan siya dun sa ginagawa mo. Dun sa gagawin mo. Kaya nga binigyan tayo ng kaisipan na ganun eh. Alam niyo may mga pagkakataon na isang bagay, pag ginawa ko to, sigurado masasaktan yan. Tama? May mga bagay na ganoon. Gagawin mo pa? Hindi, para matuto. Ganyan tayo. Tama? Para magtanda. So, ganyan yun eh. Alam niyo, sa part na yun, nagiging judge tayo. Totoo. Minsan, ano ako doon? Kasali ako doon. Minsan, nagiging judge na tayo sa ganung part. Hindi, para matuto. Ayaw mo sila. Diba? Hindi ba natin nararamdaman na masasaktan sila? Kung ano yung dealing sa'yo ni Lord, actually, aayusin naman yung tao yan eh. Aayusin ni Lord yung taong yan. Totoo. Alam mo kung bakit hindi ka naniniwala nga ayusin ng tao yan? Ay, ng Diyos yan, yung tao na yan? Hindi mo kasi pinagpe-pray eh. Hello? Hindi mo kasi sinasama sa prayer mo, kaya negatibo ang tingin mo. Pero kung isinasama mo lagi sa panalangin mo yan, naniniwala ka, Lord, walang araw, mababago yung buhay niyan. Kasi kasama sa prayer list mo. Pero pag hindi kasama sa prayer list mo, I don't think so. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Compassion. Nung nakita ni Jesus yung crowd, diba, nagkaroon siya ng habag. Sabi niya sa Mark 6:34. Kasi nakita niya yung mga tao, parang mga tupa na walang nagpapastol. Ibig sabihin, nakita niya yung mga tupa, walang direksyon. So salamat sa Diyos, kasi tayo yung mga tupa na meron ng direksyon. Pero hindi ibig sabihin nito na okay na tayo. Kasi yung puso ng Diyos, may compassion doon sa mga walang direksyon. At hindi dito magpapakita ang Diyos para i-guide yung mga yon. Ikaw yung itinalaga niya rito. Kaya nga ikaw yung magre-represent ng pagmamahal ng Diyos dito sa lupa eh. Kaya niya inuna ka. Hello? Para ikaw, pagbigay ka ng pagmamahal sa kanila, ng habag sa kanila, na sila rin magkaroon ng direksyon sa buhay nila. Hello? Tapos angal ka ng angal, ang gulo ng lugar namin. Puro ka lang angal, wala namang ginagawa eh. Hello? May parte ba tayo sa komunidad? Malaki yung part ng church sa community. Bakit? Alam niyo ba sa mundo natin, tandaan niyo to, pasama na ng pasama. Pabata pa ng pabata yung mga sumasama. Kaya ang batas ni Robin Padilla ngayon, pababae na. Di ba? Napapansin niyo ba yan? Kung yung dati, okay pa eh, medyo naaawa pang bata eh. Mga 14, 13, pero ngayon, can you imagine ng mga nababalita? Ganong edad, ang gagaling na.
Mga biyasa na sa tusok-tusok, biyasa na sa pangungulimbat, malalakas ang loob. Bakit? Para silang tupa na wala nagpapastol. Kasi kung may nagpapastol sa kanila, tingin mo ba gagawin nila yon? Kaya pinapagising tayo ng Diyos sa umagang ito. Kung ganong kailangan natin ng Diyos, kailangan din ng mga taong tong Diyos sa buhay nila. Hello? Amen? Ang isang kandila, hindi sinisindihan para liwanagan lang yung sarili niya. Hello? Sinisindihan yan para liwanagan yung nasa paligid niya. Ganon din tayo, mga anak ng Diyos. Nakakilala sa Diyos, hindi lang para sa sarili natin. Magliwanag tayo para maging kapanipaniwala si Kristo sa kanila. Ang mahirap, hindi sila naniniwala kay Kristo. Bakit? Bakit? Kasi nakikita pa tayo. Nakatingin kasi sila sa atin. Amen? When love flows to others this way, it breaks barrier. Tandaan nyo. Kung ganun tayo umiibig sa kapwa natin, tanggal na yung mga sa atin, nag-divide sa atin. Diba? Pinapagaling nito yung mga sugatang puso. At nagiging matibay na testimony natin si Christ. Mas kapanipaniwala si Kristo sa atin pag iniibig natin yung kapwa natin. Hindi kasi kapanipaniwala pagka hindi natin iniibig. That's why ito yung ini-insist ng ating Panginoon sa umagang ito. Tapos na po ba kayo? At dyan papasok ang number 3 natin. Love shows our witness. Sabi ng Eskriba sa sagot ni Jesus, loving God and neighbor is greater than sacrifice. So, ibig sabihin, yung pagmamahal mo sa kapwa mo, sa Diyos at sa kapwa mo, higit pa yan sa mga ginagawa mo sa Diyos. Yung paghahandog mo dito, yung pag-attend mo sa church, di ba? Nagpupuyat, nagkakape, higit pa dyan pagka iniibig mo yung kapwa mo. Nagiging witness tayo ni Christ sa mundong ito. Amen? Because love is the greatest evidence na tayo'y naniniwala sa Diyos. Hello? At nakikilala tayo na alagad ni Kristo. Pagka meron tayong pag-ibig. How it shows our witness? First, love identify us as a Christ disciple. Yeah? By this everyone will know that you are my disciple if you love one another. So John 13:35. Nakikilala tayo na alagad ni Kristo. Amen? Kung mahal natin ang isa't isa. Kaya nagiging matibay yung pagiging witness natin sa Diyos. Kaya sinasabi nila, yung taong to, kay Kristo to, Christian yan. Di ba? Sarap sa pandinig, pagka gano'n, alam mo ba yung taong yan, yung kapitbahay ko, Christian yun. Christian yun. Sino nakapurihan? Si Lord. Amen? Sa buhay mo, Christian yan. Si Lord. Hindi yung, Christian pa naman yan. Mas mahirap naman yung ganong komento. Di ba? Mas maganda na yung, kapitbahay ko, ano yan? Christian yan. Christian yan. Yun yung masarap sa tenga. Huwag na yung Christian pa naman yan. Parang, ang sakit sa tenga, no? Parang, wow! Sino ba yung Christian na yun? Okay? Number 2, love reflects God's character. Sabi sa 1 John 4:16, whoever lives in love
lives in God, and God in them. Kung sino raw nabubuhay sa pag-ibig, ay nabubuhay sa Diyos. At ang Diyos nabubuhay sa Kanya. Hello? Kaya sabi sa nire-represent natin si Lord dito sa mundo. Tandaan natin, yung pag-ibig, hindi ito yung ginagawa natin. Tandaan nyo, kaya nga reflect God's character. When we love, nakikita nila si Kristo, nakikita nila yung Diyos sa atin mismo. Amen? Hello? Nakikita ba? And love demonstrate the gospel. The cross is the greatest act of love. Romans 5:8. Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. No? Nung binigay niya ang kanyang buhay, napako siya sa krus para sa mga kasalanan natin. Nung tayo'y makasalanan pa, ipinadama na ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin. Hindi kung kailan bumait na tayo. Kaya dinidemonstrate niya the gospel is. What is the gospel is? The salvation of Christ. Iligtas tayo ng Diyos kasi nga makasalanan na tayo eh. Kaya kung yung tao, aantay mo lang bumait yan para kaibiganin mo, ay malabo. Diba? Kasi ikaw ang gagamitin ng Diyos sa tao na yan. Tiwala ka na gagamitin ka ng Diyos. Pagtiwalaan mo ang Diyos. Sabi ng 1 Corinthians 13 sa love, diba? Para lang akong simbal kung wala akong pag-ibig. Pag pinalo mo, wala lang. Wala. Empty. Hindi makatotohanan. Walang impact without love. Napaka-importante ng bagay na ito, especially sa ating mga Kristiyano. And love points people to Christ. Love is not about getting attention. Laging, pag nagmahal tayo, direkta nyo lagi sa ating Panginoon. Kasi pag nakikita tayo ng tao, si Lord talaga nakikita yan. Genuine love makes people ask, bakit kayo ganyan? Curious yung mga tao sa inyo. Curious yung mga tao sa atin. Pagka nakikitaan tayo ng kakaiba. Hello? Napapansin niyo ba yun? Pag medyo kakaibang, iba ka sa kanila, magtatanong yon. Anong meron to? Anong meron yung taong to? Bakit kinagalitan ko na, ang bait niya pa din? Diba? Binuliwan siya kanina pero tingnan mo, okay pa rin siya. Diba? Naku-curious sila sa'yo. Bakit ang bait-bait mo? Sa kabila ng lahat na ginagawa sa'yo, mabait ka pa din. Bakit? Nakatingin ka kay Kristo eh. At doon sila, yung curiosity nila, na ibabaling kay Kristo. Kasi sabihin mo, Christian ako eh. Kung you say Christian, nabubuhay ka kay Kristo eh. Hello? Kaya nasabi, yung love mo ngayon sa kanila, napopoint kay Christ. Na itataas si Kristo sa puso mo. Nadadala sila, yung curiosity nila sa buhay mo, napaparangalan si Kristo. Do you get it? Amen? Kasi sa panahon natin ngayon, even Christianity, nagkakaroon ng mga skandal, ng mga mapagkunwari, puro religion na nasa utak, puro religion. Wala na tayong pinagkaiba sa iba. Ang magiging tanda na lang natin is yung totoong pag-ibig ng Diyos na ipapakita mo sa kanila. Hello? Kasi yun ang hinahanap ng tao ngayon. How true love works? Genuine love. Totoong pag-ibig. Kahit na gaano kaalam about sa doktrina, kahit kabisado mo pa ang buong Biblia,
Kung wala ka namang pag-ibig, wala din. Nonsense yan lahat. Hello? Hello? Di ba? Kahit gaano ka kagaling sa Biblia, kung di mo naman na-apply yung pag-ibig ng Diyos, wala. Kasi ang hanap ng mundo ngayon, authentic love. Totoo ba talagang mahal mo yung tao? Totoo ba talagang mahal mo ang Diyos? Totoo ba talagang minamahal mo yung kapatid mo sa Panginoon? Hello? Kasi punong-puno na nga ngayon ng, diba? Sabi nga, ng pagkukunwari. Pero ang hinahanap ng tao, na kahit nakaharap at nakatalikod, yun pa din. Hello? Hindi yung pagkaharap, okay, pagtalikod, wala na. Amen? Amen? That's the greatest evangelism na gagawin natin sa kanila. Iibigin natin sila ng totoo. Kasi inibig tayo ng totoo ng Diyos. Alam nyo ba na si Muhammad, kilala nyo si Muhammad? Ano ba sinabi niya? I believe in Christ, but I don't believe in Christian. Naniniwala sila kay Kristo. Oo, totoo. Pero hindi sila naniniwala sa mga Kristiyano. Bakit? Oo, si Kristo totoo. Yung mga Kristiyano hindi eh. Hello? That is the challenge for us. To have a genuine love. Unang-una sa Diyos. With all our heart, our soul, mind, and strength. And love others. Love your neighbor. Kung paano mo daw mahalin yung sarili mo, ganun mo mamahalin yung tao sa paligid mo. Kung mahal mo ang sarili mo, ganun daw eh. Ang pinakabasihan na pagmamahal mo sa kapwa mo, ikaw din eh. Kung paano mo iniingatan, kung paano mo minamahal yung katawan mo, ganun pagmamahal mo sa kapwa mo. Hello? Dahil balang araw, oo, nandiyan yung sa sitwasyon niya ngayon, pero pwedeng balik ta rin ng pagkakataon. Hello? Amen? At tandaan natin na tayo ang tinitingnan ng mga taong hindi nagbabasa ng Biblia. Ikaw ang Biblia nila. Bakit? Ikaw yung nagbabasa ng Biblia eh. Tinitingnan ng mga yan kung isinasapamuhay mo ba yung binabasa mo. Eh kung hindi, ba't ako pupunta dyan? Hello? May reason ba para pumunta ako dyan? Parang wala. Kasi hindi naman nagbago yung buhay ng taong yan eh. Ba't pa ako pupunta? Eh doon na lang ako sa dati ko. Pero pag nakita yung pagbabago sa'yo, mind you kapatid. Diba? Pupunta at pupunta yan. Kahit hindi ka pa magsalita, buhay mo na lang, nangungusap na. Amen? It is a challenge for us. And the last verse natin, dear children, let us not love with word or speech, but with action and truth. And let me finish dito sa isang kwento. Nagsimula ako sa kwento eh, magtatapos ako sa kwento. May isang lalaki, nagtanong sa guard sa mall. Sabi niya, Chip, paano mo ba makikilala rito sa mall kung sino dyan yung totoong mayaman at sino yung nagpapanggap lang na mayaman? Napansin niyo? Diba? Sa mga ganun kasi, diba may mga sosi-sosi, ganun. Diba? At sabi ng guard sa kanya, ganito lang yan. Yung nakita mo yung tao, binili niya, pin-remote niya, hindi totoong mayaman yun. Parang bumibili siya para sabihin sa mga tao na mayaman ako. Nagigets nyo? Nabili ako, papakita ko, mayaman ako, binibili ko to, Louis Vuitton. Diba? Pero tingnan mo yung mayaman talaga. They act naturally.
pagbili niyan, hindi mo na kailangan ng dahil pang, hindi, bili, alis ka agad. Hindi na kailangan nun ng mga pagganyan-ganyan pa. Di ba? So, anong punto nito? Sa loob ng church, hindi natin kailangan pumunta rito para magmukha tayong Kristiyano. Hello? Hello? Hindi mo ginagawa yung mga bagay na yun para magmukha kang Kristiyano. Be a rich man. Maging natural na sa'yo. Pagiging natural. Dahil mahal mo ang Diyos, nag-overflow sa'yo yung pagmamahal ng Diyos, na ibabahagi mo, maging natural na sa buhay natin yan bilang mga anak ng Diyos. Hindi natin ginagawa yung mga bagay para magmukha lang tayong Kristiyano. Para magmukha lang tayong banal sa harap ng mga tao. Hindi natin ginagawa yung mga bagay na yan. Maging natural sa atin, paglilingkod sa kapwa, maging natural sa atin, kung paano natin minamahal ang Diyos, binabasa sa kanyang salita, maging natural na sa iyo yung pagsisimba, maging natural na sa iyo yung bagay ng mga Diyos. Hello? Hindi tayo nagpe-pretend na mayaman. Dahil ang totoo, nasa Diyos talaga. Tayo yung tunay na mayayaman. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. To God be the glory. Tayong lahat ay yumuko.